Vlogger o content creator ka na rin ba? Tips and motivation. Sabi nga nila, vlogger na daw ang lahat. Kung isa ka rin sa nagsisimulang maging content creator o nagbabala ka pa, ito ang mga simpleng tips para sa'yo. Number 1. Mag-isip ka kung ano ang magiging content mo. Ito talaga ang isa sa pinakamahirap sa lahat kasi nakakapagod mag-isip ng content at minsan mawawalan ka pa ng gana. Alamin mo muna sa sarili mo kung ano ba ang mga bagay na gusto mo, ano ang talento o kakayahan mo, o ano ang kaya mo pang gawin. Ano ba yung passion mo, mga hilig mo, at doon ka kumuha ng ideas at inspirasyon. Yung topic na alam mong magtatagal ka talaga at hindi ka mawawala ng gana. Number 2. Sino ba ang inspirasyon mo? Kung ang pamilya mo, ang mga anak mo, mga magulang mo ang iyong inspirasyon, mas gaganahan kang gawin ito kasi nga sila ang dahilan para ma-motivate ka. Sa tuwing feeling mo na napapagod ka na, gusto mo nang huminto, wala ka ng gana, isipin mo agad kung bakit ka nga ba nagsimula sa pagiging content creator. Isipin mo lagi na para ito sa pangarap mo at ang pamilya mo ang iyong inspirasyon upang magpatuloy dito. Number 3. Huwag mong gawing goal agad ang pera. Kapag ito lagi ang iniisip mo, hindi ka magtatagal. Mape-pressure ka lang ng sobra at mawawala ng gana. Ang pera o income ay dadating yan kapag naging consistent ka sa paggawa ng content mo araw-araw. Number 4. Maglaan ka ng oras sa paggawa ng content. Maglaan ka kahit 5 to 10 minutes lang. Sa loob ng mga minuto na yan, mag-concentrate ka, huwag kang mag-scroll sa social media. Focus ka lang at kapag tapos ng 10 minutes, magpahinga ka. Ipahinga ang isip mo kasi kailangan mo yan para hindi ka ma-burnout. Basta tandaan mo lang, every time na pagod ka na, magpahinga ka. Find time to relax. Kasi kapag sinagad mo, mapapagod ka lang at baka sumuko ka agad. Number 5. Gawin mong makabuluhan ang iyong content. Yung may matutunan ang manonood sa'yo o di kaya ma-entertain sila, tatawa sila o kaya ma-inspire sila. Huwag kang gumaya sa iba na maraming followers pero walang kwenta naman ang content nila. Number 6. Magbasa ka sa mga rules and policies kung anong social media platform man ang papasukin mo. Pinakamahalaga sa lahat na dapat ingatan mo ang iyong account. Umiwas ka sa mga violations. Mag-research ka lagi, gamitin mo ang Google Search o Meta AI para magtanong kung anong mga pwede at hindi pwede. Para rin naman sa'yo yan para hindi ka magkaproblema in the future. Number 7. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kung nagsisimula ka pa lang at may 1 follower ka pa, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa may 100k o 1M na followers na kasi mawawalan ka talaga ng gana. Dapat gawin mo silang inspirasyon kasi nagsimula rin sila mula sa 1 follower o subscriber kagaya mo. Naging masipag lang sila at naging consistent. Yun din ang gawin mo. Number 8. Suportahan mo ang sarili mo. Dito sa social media, minsan mismong pamilya o relatives mo pa ang hindi maniniwala sa'yo o pagtatawanan ka pa sa mga ginagawa mo. Maswerte ka na lang kung supportive ang family mo pero kung hindi, huwag ka na lang makinig sa kanila. Ipagpatuloy mo at suportahan mo ang sarili mo. Maniwala ka sa kakayahan mo. Kailangan mo rin kasing i-manifest yan. Apply the law of attraction. Galingan mo lang, kayang-kaya mo yan. Number 9. Kahit gaano ka pa ka-busy, maglaan pa rin ng oras sa iyong asawa at mga anak. Minsan kasi focus na focus ka sa mga ginagawa mo at tuloy-tuloy na yun, di ba? Sa paggawa ng script, sa pag-edit, sa pag-voice over, lahat-lahat na. Dapat hindi mo napapabayaan ang pamilya mo, ang trabaho mo at mga gawaing bahay. Kung may trabaho ka, huwag kang huminto at mag-full-time sa pagba-vlog kasi hindi naman ito permanent job. At number 10, ipagdasal at hingin mo ito sa Panginoon. Sabi nga nila kung para sa'yo talaga yan. Marami kasing nagsisimula rito at nagiging successful at marami ring hindi na nagpatuloy pa kasi ilang beses nang nag-failed. Naniniwala rin naman ako na kung para sa'yo, ibibigay talaga ni Lord yan, pero dapat subukan mo muna. Gawin mo muna lahat ng iyong makakaya tsaka mo sabihin hindi talaga para sa'yo. Basta malalaman mo naman kung para sa'yo talagang isang bagay, kung ang puso mo ay peaceful at masaya. Yun bang kahit gaano kahirap pero na-enjoy mo pa rin gawin? Yan naman ang pinakamahalaga sa lahat, na dapat masaya ka sa ginagawa mo. Dapat source of happiness mo ito, hindi source of stress. Kahit ano pang magiging decision mo, always pray it to God and always put Him first. God bless your journey.